Ano yun? Hardening, di ba? Para kasi Hardening. makikita ko rito. Tingnan mo bro. Kung mapapansin mo parang wala no? Pero sa likod ng mga puno na yan, ayan, yun no? Sa likod ng puno na yan, ayun mga lods oh. Yun, ano yun? May nakikita dito, tanaw na tanaw yung ibang mga hardening pen. Tingnan natin, lakad tayo dun. So, lakad tayo ngayon mga lods, papunta naman tayo doon sa likod. Akala mo pag dito sa malayuan, kung titingnan mo sa view, parang wala nang laman doon sa likod. Pero meron pa yan, yan yung kanyang hardening. Bro, dito may bakante pa oh, madami pang tipping malalagay dito. Mga ano pa to bro, 150 to 200 pa no? Dito sa likod. Oo, ito may bakante pa oh. Basta Kasi sa maluwang. ngayon mga bro, eto mga lods, ano pa to eh, ongoing yung development ni Bro Carl. Dating pala yan to no bro, kasi kung mapapansin mo yung ano, yung lupa, parang hagdan-hagdan. Ayan, dati sigurong pala yan. So dito sa likod, may bakante pa. Itong dahil pang tipin ito. Lumong! Ayan, yan ang farm manager ni BTX. Kasama namin yan nung isang araw din sa Pampanga. Tapos kagabi halos sabay kaming dumating. So hindi ko na videoan kagabi yung pagdating namin mga lods. Kuha ng pagod na eh. Tsaka umuulan. Ayan. So sa mga nagtatanong, ang TP pala nito ay 2 feet by 4 feet na sukat. So 2.5 no? 2.5 feet pala ang lapad mga lods by 4 feet ang height. Design mo yan. Ayan. Ako nirecommend ko yan sa kanya, design ko yan, pero hindi ko in-apply yan sa sarili ko kasi ang sa akin naman magkaiba kami, makitid kasi yung lupa ko. Eh ito kay BTX, sobrang luwang. Kaya pwede sa kanya yung ganyang sukat. Ngayon, kagandahan dyan sa 2.5 na lapad mga lods, kapag umuulan dyan, maganda talaga silong ng mga manok sa loob. Ayan, no? Safe sila, hindi masisira ang kanilang buntot at balahibo kasi nga hindi masyadong natatalsikan ng lupa dahil medyo malaki talagang buka ng TV niya at maluwang yung loob. Ayan, no? So yung dalawang yan, anong pinaplano nyo dyan? Anong plano natin dito sa bakanting lote na ito? Swimming pool, campsite? Ito, another 200 siguro pa. Tapos ito, 2 hectares pa na gagawin kong range area. Lilipat mo na yung sa kabila dito lahat. Hindi. Di pa. Farm 1 yun, farm 2, farm 3. Kasi ito mga lods, mga ano na to, pangalawang farm na to ni BTX. So tara, punta natin yung ano mo, hardening. Target tayo ng mga Yan, no? 8,000 siguro next year. So yan, tingnan niyo mga lods. Kala mo walang laman. Pero sa loob pala niyan ay maraming 4x4. So yan naman usually yung iba nagha-hardening ang gamit 3x3. Pero ito 4x4. Sa akin yung 4x4 doon, ginagawa ko ng breeding pen yun. Kasi nga syempre limited yung space natin. So para-paraan tayo dito dahil sobrang lawak ng lupa. Ay talagang nasa standard ang kanyang setup. Above standard pa kung tutusin kasi talagang ano eh. Kala mo farm ni Ding Puerto bro ah. Paano kaya pag puro ganyan yung lagay mo? Mga 200 na ganyan to 300. Yan. Ganda oh. So ito yung likod niya mga lods, no? Ito masyado ng ano to. Nasa bundok na to talaga. Mataas ang level nito kumpara doon sa kabilang farm. Ito mas nasa taas pa. So ayan, interview natin ulit si Bro Carl. Siguro hindi na ako magpapakita, ikaw na lang bro. Si Bro Rugby na lang mag-interview sa kanya. Hindi, tanong ko lang, bakit ganito yung setup ng iyong hardening bro? Ano bang, may advantage ba pag ganyan? Actually, kaya kung ginawa ito, gusto ko kasi maluwang yung space na ginagalawan mo. Una kasi, pag hinarvest mo yung mga stud, stress sila.
Mm. So, gusto ko, minimize ko yung stress level nila. Yung parang, at least makamove pa rin sila freely, kahit papano. Tapos, gusto ko malamig yung area na pinag-hardening nila. Tapos, walang disturbance, walang tao. Ngayon, ginawa ko to, kung mapapansin mo, meron siyang shaded net. Mm. Diba? Meron siyang shaded net sa loob. Ito, 80% shade net na to. So, ito sana okay na. Lilim talaga. Kasi may shade net na ano, no? Mas manipis at Manipis lang. Ito tagos makapal. talaga yung init. Pero ngayon, dahil nilagyan ko pa siya ng nipa sa loob. Ito. Ayun, may pawid siya sa baba. Ayan. Ito Ngayon, talagang malamig. kaya malamig na malamig siya sa loob. Mm. Para hindi masira yung nipa, pinasok ko siya sa loob. Mm. Tapos ngayon, pag naubos nila yung damo, di ba, wala nang damo ngayon. Yan. Ayan, ito, wala na siyang damo ngayon. Ililipat naman natin siya dito sa may nadamo. Okay. So, ang sistema sa ganitong klaseng hardening, let's say yung kalahati nito may laman. Tapos pag naubos na nila yung damo, i-rotate mo na, lipat doon sa may mga damo naman. Tapos ang kagandahan dito, mabilis silang mag-mature. Siguro mga 7 to 10 days, mature na sila, pwede mo na sila itali. Hindi na sila stress. Kaya maganda itong idea ko na ganito. Maluwag, hindi sila stress. Mababala, nakakagalaw sila. Ito, gaano kadami to, Brad? Ilan ang laman nitong ano na to? Mga 4x4. 80 to na 4x4. 80? Dami, no? Pero pag plano ko, punuin ko siya, mga 200 siguro na 4x4. So 4x4x4. 4x4x4. Oh, yan. Baka may mag-comment na naman dito, sabihin, hindi, 3x3 lang yan. Kaya ako, tingnan mo. 5 na ako. So 4x4x4 square pen siya. Oo. Square pen. Ang galing. Ang galing, no. Ang galing ng sistema na ni Bro Carl, mga lods. So, Brad, tawag dito. Yung iba dito may mga inahin. Yung iba wala. Bakit? Hindi, kasi usually nakikita ko sa iba, talagang nilalagyan nila ng inahin bawat pen. Ang ginagawa namin ganito. Kunwari, hardening 1. Siya yung hardening 1. Siya yung may babae. Tapos hardening 2, wala. Hardening 3, wala rin. So, ginagawa namin, yung unang araw, dun muna yung babae. 3 days yung babae dun sa hardening 1. Ngayon, after 3 days, syempre kala niya shota niya na yun. Di ba? Sila na, di ba? Lilipat namin sa hardening 2. So ngayon magagalit siya dun sa hardening 2. Magagalit niya yun yung katabi niya dun sa hardening 2. Shota ko yun, nagaw mo. Nakikita. So parang tataas ang ano niya, yung kanyang vigor or libido ba? Libido, yung kanyang testosterone. Kasi syempre, sanay siya na may babae, di ba? Nakastahan niya, tapos lilipat mo dun sa isa, makikita niya, shota ko yung kinakastahan mo. Diba? Nadidevelop kagad yung kanyang galit dun sa sa kapwa niya manok, sa tapang niya. Nade-develop yung kanyang instinct na kailangan ko tong agawin akin to. So tatapang siya. Kailangan kong i-eliminate tong isa para makuha ko yung asawa niya, babalik sa akin ganun. Hindi, pero talagang pangpatapang siya. So kung nakita naman yung sa 2, nakita na meron siyang babae, di ba? So magagalit yung 1. Makakasilip yung 3. So 1, 2, 3 yan. Yung 3 ngayon may iinggit yung 3. Di ba? So magagalit siya sa 2 dahil siya yung merong ngayon. Ngayon, after 3 days, lilipat namin dun sa 3. Magagalit naman tong yung 2. So pag every 3 days, lipat-lipat lang. Hanggang 1, 2, 3. So madali silang mag-mature. Magaling. So mga 7 to 10 days, pwede mo na silang itali. Sanay na sila sa cord nila, sa short cord nila, pwede mo lang itali. Tapos pwede mo na silang spar. Mas maagang may spar, mas maganda. Magaling. So ayan mga lods, ang dami natin talaga napupulot na mga ideas and techniques dito kay Bro Carl, no? So ayun, maraming salamat mga lods sa panonood ng aking vlog. And syempre, i-follow nyo na din si BTX Game Farm. Ilalagay ko sa description ng kanyang Facebook and YouTube na rin. Meron ka ba YouTube, no bro? Meron akong YouTube pero bira ako mag-upload. Diba? Sige, push mo na para at least yung ibang mga viewers natin, syempre hindi naman kami araw-araw nandito sa farm mo, para kung may mga update ka, di ba?
doon na nila panoorin sa channel mo. So, ayun mga lods, no, marami na naman tayong napulot na mga additional na knowledge and ideas dito sa sistema ni BTX Game Farm, no, which is si Idol Carly Desma, ang aking matalik na kaibigan. Ayan, at syempre isa din sa mga source ng ating mga Super Kelso. So, siguro by next year or baka within this year, tingnan natin kung makapag-acquire tayo dito sa kanya ng anong mga recommend mo, Brad? Sweater? Sweater natin. Golden Boy. Oo, kasi pag nagpasok kasi sa Kelso, good na siya. Talagang panlaban, matibay na panlaban na. So ayan mga lods, susubukan natin mag-acquire dito ng may nakita na ako kanina doon na Golden Boy sweater, no? So yan bro, maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito, no, and congratulations sa bagong farm mo. Thank you. Ayan, so pa-shoutout naman ako sa mga viewers natin sa Super Andre TV. Okay, so mga followers natin dyan, panoorin nyo po ang Super Andre TV by Mr. Joe Alantoga. Yan, napakagandang mga segment nito. So yun lang mga lods, maraming salamat. God bless at mag-ingat po tayong lahat kahit saan mang panig kayo ng mundo.